Hello, ready na ba kayo sa isang kwento na parang pelikula? Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa isang pader na gumuho sa isang sigaw lang. Tapos, may isang pagkatalo na sobrang misteryoso at isang lihim na kayamanan na naging sanhi ng isang malaking problema. Tara, simulan na natin! So paano nga ba manalo sa isang laban nang hindi ka man lang lumalaban? Parang imposible, di ba? Pero alam nyo ba, nangyari to. Totoong-totoo. Ito ang kwento ng siyudad ng Jericho at ito yung unang-unang malaking pagsubok na hinarap ng mga Israelita. So ayun na nga, dumating na sila sa Jericho. At ito hindi biro. Para kay Joshua at sa buong Israel, ito na yung unang malaking challenge nila sa bago nilang tahanan. At yung Jericho, isipin nyo, isa siyang fortress. Isang higanteng siyudad na pinalilibutan ng imposible. Sobrang taas at sobrang tibay na mga pader na bato. Okay, tingnan natin yung laban. Sa isang corner, yung Jericho. Grabe, meron silang dambuhalang mga pader, mga sundalong sanay na sanay makipagyara, at may mga karwahing bakal pa. Sa kabilang banda naman, ang Israel. Galing lang sila sa disyerto, nagkakampo lang sa labas. Anong panlaban nila? Well, isa lang talaga, yung tiwala nila sa Diyos. So bago pa man magsimula ang lahat, si Joshua bilang leader, ginawa niya yung tama. Humingi siya ng gabay. At alam nyo, may dumating na sagot. Isang napaka-misteryosong mandirigma ang nagpakita sa kanya at nagbigay ng isang napakakakaibang battle plan. At dito na tayo sa part na talagang mapapakamot ka sa ulo. Kasi yung plano, hindi siya yung typical na plano para sa isang gera. Malayo. Okay, so ano yung plano? Eto na. Una, magmamarcha lang daw sila paikot sa city. Isang beses sa isang araw, sa loob ng 6 na araw. Habang nagmamarcha, may 7 pari na hihipan yung trompeta nila. Tapos, kailangan nilang dalhin yung sagradong kaban ng tipan. At sa ika-7 araw, dito na yung 11 up, 7 beses silang iikot at pagkatapos ng huling-huling ikot, anong gagawin nila? Lahat sila sabay-sabay sisigaw. Yun lang! Weird, di ba? Walang akyatan sa pader, walang rambulan, marcha at sigaw lang. Ngayon, isipin nyo naman kung ano yung nakikita ng mga taga-Jericho. Nasa taas sila ng mga pader nila, feeling safe. Tapos, araw-araw, may nagpaparada sa labas. Baka nung una, tawa lang sila ng tawa. Ano to, parada? Pero isipin mo, araw-araw, paulit-ulit. Yung tawa unti-unting napalitan ng pagtataka, tapos kaba, hanggang sa naging takot na. At pagdating ng ika-7 araw, boom! Nangyari na yung imposible. Pagkatapos ng ika-7 ikot, sa hudyat ng mga trumpeta, lahat ng tao ay sumigaw ng pagkalakas-lakas. At yung mga pader na bato, yung imposibleng pader, yung manig, gumuho at bumagsak na parang mga Lego. Ganun lang, panalo sila nang hindi man lang nagangat ng espada. Pero teka, may isang super importanteng rule. Dahil ito yung unang tagumpay nila, sinabi ng Diyos na lahat ng bagay sa loob ng Jericho, ginto, pilak, kahit damit, ay para sa Kanya. Bawal na bawal kumuha para sa sarili. Tandaan nyo yung rule na yan kasi yan ang magiging susi sa susunod na mangyayari. So after that huge, amazing victory, dapat happy lang, di ba? Pero dito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa tagumpay, papunta tayo sa isang lihim at isang di inaasahang problema. Dahil sa sobrang galing ng panalo nila sa Jericho, parang medyo lumaki yata ang ulo nila. Naging overconfident. Akala nila kaya na nila lahat. Kaya yung sumunod na kalaban, isang maliit na bayan lang na sinugod nila nang hindi na nagtanong o humingi ng tulong sa Diyos. Sabi nila, kayang-kaya na natin to. Ang resulta, talo sila. Tumatakbo pabalik at kahit na 36 lang yung namatay sa kanila, yung epekto nito grabe. Para sa isang hukbo na kagagaling lang sa isang milagrosong panalo, yung pagkatalo na to ay isang super laking dagok. Nakakahiya, nakakatakot. Sabi nga, yung mga puso daw nila parang natunaw na parang tubig. So si Joshua, gulong-gulo. Nagdasal siya. Bakit po nangyari to? At yung sagot ng Diyos, diretsahan. Sabi niya, natalo kayo, hindi dahil malakas ang aay. Natalo kayo dahil may sumuway sa utos ko. May kasalanan sa loob mismo ng kampo ninyo. Dito na magsisimula yung parang detective story. Kailangan nilang hanapin kung sino ang may kasalanan. Dahil ang isang kasinungalingan, kahit gaano kaliit, ay may malaking halaga.
Okay, so nagsimula na yung paghahanap, seryosong investigasyon to. Hinarap ni Joshua ang lahat ng tribo ng Israel. At sa gabay ng Diyos, nagsimula ang proseso. Una, itinuro ang tribo ni Juda. Paliit ng paliit ang mundo ng nagkasala. Tapos, mula sa buong tribo, itinuro naman ang isang partikular na pamilya. Isipin niyo yung tensyon, yung kaba ng lahat habang palapit ng palapit yung pagtukoy, mula sa pamilya hanggang sa isang sambahayan na lang. At sa huli, isa na lang ang tatira. Isang tao ang itinuro. Ang pangalan niya, Akan. Siya pala. Siya yung may lihim. Siya yung sumuway sa utos. So, ano ba yung kasalanan ni Akan? Ano ba yung tinago niya? Well, kumamin siya. Kumuha daw siya ng isang magandang balabal mula sa Babylonia, 200 pirasong pilak at isang bara ng ginto. Itinago niya lahat yon sa ilalim ng lupa sa loob ng tent niya. Nakita niya, nagustuhan niya, kinuha niya. Ang tawag sa ginawa niya ay pag-iimbot or covetousness sa English. Ito yung sobrang pagnanasa mo sa isang bagay na hindi naman sayo, to the point na willing kang gumawa ng mali, makuha lang yun. Yung kasakiman ni Achan ang nagtulak sa kanya na suwayin yung napakalinaw na utos ng Diyos. At dito natin makikita yung pinakamalaking aral ng buong kwento. Dahil sa kasalanan ng isang tao, yung buong bansa ang nagdusa. Yung lihim niyang kasalanan ay nagdulot ng pagkatalo, takot at kahiyaan sa lahat. Hindi lang siya yung naapektuhan. Kaya ito yung tanong para sa ating lahat. Paano kaya nakakaapekto yung mga maliliit nating desisyon kahit yung mga ginagawa natin ng palihim sa mga taong nakapaligid sa atin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan, sa ating team? Kasi ang kwento ni Achan ay isang malino na paalala. Ang ginagawa natin kahit sa tingin natin ay walang nakakakita ay may epekto sa lahat.